Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kuya, tulungan mo ko! Paano po kayo? Ay, masama tao si Doc Carlos. Maniwala ka sa akin, sinasaktan niya ako, kinidnap niya ako. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking munting channel. Narito na nga ang ating pakatutukan at aabangan mamaya sa abot kamay na pangarap. Dahil nga sa ginawa dito ni Lynette, nalagyan ng pangpatulog itong kinakain ni Carlos at matagumpay naman siyang nakalabas ng kanyang bahay. At dito naman nasa lubong ni Lynette itong lalaki na si Arman. At nagulat nga ito na kung bakit nasa labas nga itong si Lynette. At dito humingi ng tulong itong si Lynette at sinabi niya dito kay Arman na tulungan siya upang mapuntahan itong presento na sinasabi ni Arman. Dahil masamang tao nga daw di umano itong si Carlos at nagawa siyang saktan at kidnapin. At nagtataka naman itong si Arman na kung bakit kikidnapin itong si Lynette. At dito naman na pinasakay agad-agad ni Arman itong si Lynette nang sa ganon ay makalayo siya dito sa bahay ni Carlos. At nagulat itong si Carlos nang magising na wala na nga itong si Lynette. Kaya agad niyang naisip na tawagan itong kanyang anak na si Harry upang sabihin na kinakailangan nga nilang tumakas baka nakatimbre na itong si Lynette sa mga pulis na kung ano man ang ginawa nito sa kanya. Kaya kinakailangan agad na makaalis sila papuntang ibang bansa. At nagulat itong si Harry na tama nga itong sina Annalyn at sila Chang Susan na mga pinharatang dito na isang kriminal nga itong si Carlos. At habang kausap ni Harry itong kanyang ama ay narinig naman ito ni Annalyn. At dito agad-agad na lumapit itong si Annalyn kay Harry at inagaw itong cellphone at tinanong kung nasaan nga itong kanyang ina. At kung inusinti nga daw itong si Carlos ay sana nagpakita siya dito sa Eastridge Hospital. At dito naman agad na pinatay ni Carlos itong kanyang cellphone at hindi na nga kinausap itong si Annalyn. At nagulat itong si Harry sa kanyang mga nalaman dahil totoo pala ang mga sinasabi dito nila ni Annalyn. At ang gustong mangyari ngayon ni Harry na tulungan nga na palabasin itong si Carlos at pagbayarin sa lahat-lahat ng kanyang ginawa. Sa kabilang banda, kinausap naman na masinsina ni Doc Lyndon Javier itong si Zoe upang sabihin kung nasaan nga itong si Carlos dahil alam niya na may alam itong si Zoe kung saan nga nagtatago ito. At dito naman na dinideny ni Zoe na wala daw siyang alam at hindi din daw niya makausap itong si Carlos. At nagbanta naman itong si Doc Lyndon na kung hindi magsasalita itong si Zoe ay mapipilitan siyang sabihin ang kanyang sikreto. At dito umiyak itong si Zoe at nagmakaawa kay Doc Lyndon Javier na sana wag naman daw sirain ang kanyang buhay dahil ang kanyang mga magulang ay isang broken family at ito nga, nagiging vote criminal nga ang mga ito. At dito naman na sinabi ni Doc Lyndon na awang-awa na nga daw siya dito kay Annalyn at nag-aalala na rin siya dito nga kay Lynette na kung baka nasakta na nga ito ni Carlos Benitez. Samantala, dito naman na lumapit itong si Chang Susan kay Annalyn at binantaan ito na sinabi kay Annalyn na wag nang asahan itong si Harry dahil alam niya na kakampihan niya pa rin itong kanyang ama dahil kung ano daw ang puno ay ganon din ang bunga. Kaya agad na tila na dismaya itong si Annalyn na kung bakit hindi naniniwala pa rin sa kanya itong si Harry. Hanggang sa pati itong si Regan ay nadadamay na rin sa galit ni Harry dahil sinundan niya ito at inaya na samahan nga raw. Subalit ang gustong mangyari dito ni Harry ay gusto niyang mapag-isa at mag-unwind. At sakto nga na tumawag itong kanyang ama at nagulat nga rin ito sa nalaman na sinasabi din dito ni Carlos na kinakailangan niyang isama itong si Zoe kapag umalis sila papuntang ibang bansa dahil kapatid niya ito. At hindi nga makapaniwala itong si Harry sa kanyang mga nalaman dito sa kanyang ama na marami pa pala itong sikretong hindi sinasabi sa kanyang anak. At tuwang-tuwa naman itong si Moira ngayon dahil may chance na nga siyang makakalabas dahil ang gustong mangyari nito na gamitin naman ni Zoe itong pag-ibig na gustong ialok dito ni Dax sa kanya upang hindi na nga ito titistigo sa kasong posibleng isampa nga dito kay Moira. At tila hindi naman sumang-ayon itong si Zoe sa gustong mangyari dito ng kanyang ina dahil hindi nga daw niya gusto itong si Dax dahil isang kriminal nga daw. At wala naman siyang magagawa dahil ito ang susi upang hindi nga tuluyang makulong itong kanyang ina. Kaya susunod na rin itong si Zoe sa gustong mangyari ng kanyang ina. Yan lang po at maraming pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel. Bye-bye!